Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga libro sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising Sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. King of Swords, Nine of Wands, Temperance. Ano kaya yung King of Swords? The Last Judgment. Judgment card to. Oh. Ito pala bida natin. Ba't ba kinalarify ko pa to? Pero, more like X to. Okay? Kasi nandito yung judgment eh. Parang ano siya. Resurrection. So, more like X nga. X reading to yung X partner. Ano yung Nine of Wands? Kasi maraming meaning para sa akin tong King of Swords. Pwede siyang single o biyudo. Pero sa case na to, more like ex-boyfriend, ex-husband, or regardless kung anong gender niya, basta ex-partner. Kasi nga kinlarify na natin ng judgment. Ngayon, ano kaya yung Nine of Wands? Page of Swords. So, yung Nine of Wands natin, kinlarify ng Page of Swords. Kasi ang dating sa akin, naka-defense mode. Yung iba sa inyo, naglagay ng barricade. Tama ba ang English ko? Barricade. O harang. Parang hindi makapasok tong mga zombie. Ito kayo. Na para bang ito siya. Sabihin natin siya to. Na gustong pumasok sa buhay ng iba sa inyo na tatamaan ng reading na to. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. So gusto niya bumalik ba sa bahay nyo or sa buhay nyo ng iba sa inyo. Kaya lang naglagay dito ng barricade yung iba sa inyo. More like yung barricade ay invisible wall. So pag may invisible wall, ibig sabihin may trust issues. Hindi basta-basta nagtitiwala. Ngayon, alamin natin ano kayang root cause. Kung bakit ganito na lang yung desire ng iba sa inyo na lumayo sa taong to, sa ex. Bakit? Anong nangyari ba sa past? Para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi, kasi masyadong general kung hindi natin i-clarify, di ba? So, kung dito para sa inyo, di baka dun sa kakilala nyo. Malalaman nyo naman base sa cause ng pinagawayan na nag-lead sa separation. Kasi separation reading to eh.
Rider. Garden. Rider. Tower. Ito rin yan eh. 9 of Wands, the Tower. Yung the Tower kasi ay, ano siya eh, siya yung parang nagpo-protect sa territory. So, siya yung nagsisilbing lookout. Kasi nasa taas siya. So, ibig sabihin, kita-kita niya yung nasa paligid, 'di ba? Kung may paparating na enemy, kumbaga, siya yung nagsisilbing may ibang term dun eh. Wala malala. Protector. Teka. Kalimutan ko nung abang tawag dun. Parang siyang sabihin natin, hindi lang siya literal na tower, kundi nasa mataas na lugar, like, ang naisip ko ay wall, China Wall, Great Wall of China, yung mahabang wall na hindi makakapasok agad-agad sa taas, diba? Hindi makakapasok ng enemy, or kung makapasok man masyadong mataas, hindi basta-basta, mahaba ba kasi yun eh, hindi basta-basta mararating, ganun dating yung location. So again, para siyang building ba, may wall, ganun. Sabi may humaharang, may kasi garden ay grupo ng mga tao na maaring pinaghihiwalay ang iba sa inyo. So, case basis. So, sabihin natin may third party. At ang third party ay kapamilya ng iba sa inyo or kapamilya ng ex. Excuse me. Kung di yun, di long distance. Kasi may kabayo tayo na nagre-represent ng movement. Sabihin natin, kung di yun, di distance na naghihiwalay. Humaharang. Nagsiseklude. Sa iba sa inyo. Pero, sa case na to, wala naman akong nakitang third party. Kasi lalabas naman dyan sa mga card na yan. Kung meron eh. Tatlo yan, wala ni isa. Na nagsisimbolize ng third party. So, yun lang ang nakikita kong reason. Sabi natin kung distance, syempre mahirap ngayon kapag distance, long distance, hindi kayo masyadong nagkikita, hindi kayo masyadong nag-uusap, or pag ganun kasing long distance, prone sa jealousy, or who knows, baka jealousy ang pinagugatan ng separation. Or kawalan lang ng time, quality time, or ng communication. Hindi na masyadong nag-uusap. Hindi na nga nagkikita, hindi pa nag-uusap. Diba? Wala man lang
initiative. Sabihin natin yung ex na makipag-usap or mag-load, na parang bang boring. Feeling ng iba sa inyo ay hindi importante. Kaya, nainis at nakipag-iwalay. So again, case-to-case basis. So, ganun dating. Anyways, since nalaman na natin ang root cause ng separation, para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi, or dun sa kakilala nyo base dun sa lumabas na root cause. Dito na tayo sa future outcome. Temperance. So, maraming meaning ang temperance. Sabihin natin reconciliation. So, kung di literal na magkabalikan sila, di in good terms. Magiging in good terms na lang sila. Alang-alang siguro kung may anak. Or alang-alang na lang sa pinagsamahan kung walang anak. Walang bitterness. So, again, case-to-case basis. Pero maganda nga yung ending kasi nga temperance siya. Para siyang win-win solution. Whether magkabalikan o hindi, walang hard feelings or bitterness. May harmony, in short. Maganda naman yung naging outcome. Hindi ko na kinilarify kasi maganda naman siya. Maganda naman yung card. Direct to the point. So, since love reading to, maglalagay tayo ng clue. Teka, ayusin ko lang tong mga ginamit kong deck para hindi masikip at ayoko nang makalat. Ito na yung possible ex-partner ng libro sa reading na to. Page of Swords. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. To Mars. Ano to? Aries. Aries or Scorpio. Ito. Empress pala to. So, Empress ay Taurus or Libra. Kasi Venus yan. Pero umulit yung Libra, no? Specifically, Libra. Ay, kung hindi pala para sa inyo, hindi ko na malimutan. Kung hindi man para sa inyo itong reading, di baka para dun sa kakilala nyo. Malapit sa inyo, o idol. Kunin nyo lang yung zodiac sign na sa tingin nyo ay fit dun sa kakilala nyo. Ano to, Virgo? Libra ulit, oh. Kapwa nyo, Libra. Kahit dun sa kanina, ex-partner, kapwa Libra. Ito, Aries. Anyways, dito na tayo sa susunod. Pero yun din pala yung deck na gagamitin ko. Tinabi ko pa. Kalimutan ko. Ibang senaryo. The Court. The Court, oh. Ano meron dito?
Young girl? Well, pag young girl, pag nakita ko to, mga 40 to. Actually, 39, pero sakto na nating 40. 40 pa baba. Young girl. 40, hanggang pa ba yan? Kaya nga eh. Paisip din ako kanina. Pero again, sama na natin yun sa age. 40 pa baba. May importante siya nga asikasuhin sa period na to. At meron tayong legal dispute or legal documents na yun nga, baka asikasuhin o i-process. Or sabihin natin pin-process na tong legal documents. So, kung ganun man na pin-process na, edi makakarinig na sila ng feedback mula doon sa legal document na pin-process. Pwede rin tong kasi court eh. Legal case. Kasi may legal dispute dito, di legal case. Like hearing. So again, pwedeng ma-schedule to. Kasi case to case basis, remember. General reading to. So para sa iba sa inyo, na may kakilalang sabihin nating nasabit sa gulo, di ayun, may hearing na. Kakaroon ng hearing sa period na to. Kakaroon ng schedule. Ngayon, kung nangyari na yung hearing, di verdict na. Ito na yung hatol. Dito na lalabas yung hatol ng judge. So again, case to case basis. O magpo-file pa lang ng case. Kasi halimbawa mangyayari pa lang, ginawa ng injustice yung iba sa inyo, edi file pa lang ng case. Or baka lalapit ang iba sa inyo sa anyone na may alam tungkol sa law, like lawyer. Or kung di man literally law ng Philippines, edi law ng company, edi HR yan, HR admin. Makipatawag sa HR, or kayo yung pupunta sa HR or admin. Or baka ano matawag doon? Barangay hall, city hall. Mukhang ganun, di ba yung ganito itsura nung sa city hall? Ay, grabe naman ang social ng city hall. Pag mayaman yung lugar, ganyan. Meron pa eh. Yung pang province, nandyan yung nasa loob yung governor. Diba tawag doon? Nakalimutan ko. City hall, provincial hall. Ayun din, nakalimutan ko. But anyways, ayun nga, yung nasa loob yung governor. Doon siya nag-stay. Ayan, dyan yun. Or government. Sabihin natin government place na lang yan. In general, baka pupunta yung iba sa inyo. Government department. Or lalapit sa police. So, kasi may law eh. Yun ang may isip kong nalalaman sa law. Prison. Ito egg. Pag ganyan, sabihin natin nakulong yung iba sa inyo. Or may kakilala kayong nakulong. Hopefully, kasi nga may nasabi ako kanina nalalabas na yung verdict, diba? Hatol or baka makakalaya na. Pwede rin kasing gano'n, natapos na yung sentensya sa kanya.
So, whether may mahal kayo sa buhay or kakilala na nakulong. So, again, kung pagsasamay natin makakalaya na, hopefully, or sabihin natin papanig ang batas sa iba sa inyo at hindi makukulong or dun sa kakilala. Kasi may ano tayo, the egg nga na fresh start sabi dito. New beginning. Starting anew. Pero malaki ang chance na kung filean ng iba sa inyo ng case, malulusutan nyo yon. Kasi nga dito yung egg eh. Or sabihin natin papanig ang batas sa inyo kasi wala naman kayo talagang kasalanan or yung malapit sa inyo. Kasi the egg ay child yan eh. Pero dito naging the egg. So case to case basis. Pag child, sinisimbolize niya yung innocence at honesty. So kung ito yung jail time, so ang dating papanig sa inyo ang judge or police or anyone na nasa position of authority na wala kayong kasalanan or yung mahal sa buhay, ganun, or malapit sa inyo. Kasi mukhang magkarugtong sila eh. Pero ibang case, sabihin natin no contact ang iba sa inyo, stand still eh. So for some reason napunta yung iba sa inyo sa sitwasyon na may gusto kayong makausap pero hindi kayo pinapansin or hindi kayo nireplyan or block ang iba sa inyo for some reason or separation siguro to. Maganda na nandyan siya sa unahan. Kasi ibig sabihin, nangyayari na siya. Or mahina yung power niya. So dito sa the egg nga, may new beginning. So ibig sabihin, magbabalik yon. Yung someone from the past or anyone na gusto niya pang makausap pero hindi kayo kinakausap. So yung chance ng reconnection ay posible dito sa case na to. Anyways, dito naman tayo sa pinakadulong deck. Ano pang masasabi nito? Kukuha lang ako ng 3, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo at general reading to. Basahin ko na lang para mabilis ha. Dali lang na maintindihin to dahil basic English lang. Teka, masyadong malapit ayan. Sabi, gratitude. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. Eto. Third party situation. Sabagay, nasabi ko rin yan kanina, di ba? Dun sa unang reading natin na bakit sila naghiwalay ay dahil sa third party, pero yung third party ay hindi other lover, kundi someone na malapit ba sa iba sa inyo or sa ex, like magulang, kapatid, kaibigan, etc. Na parang pinaghihiwalay ang iba sa inyo or ayaw sa iba sa inyo or ayaw sa connection nyo, ganyan dating. Umulit lang dito, pero again, wala akong na-vibe na may third party. Sabagay, sabi ko rin kanina, jealousy, di ba? Nasabi ko rin yun eh, na pwedeng baka yun yung naging cause ng hiwalayan. Pero hindi pa confirm kasi jealousy pa lang. Anyways, umulit lang kasi yung term.
third party situation. So sabi, other people may be interfering with this relationship and dimming its full potential. Malawak yung meaning niya. Pwedeng literal na third party. Or ang third party ay yun nga, friends, kapamilya, etc. Pero tingin ko jealousy lang to. Hindi pa siya yung confirmed na ay third party. Or sabihin natin hindi na clarify kung meron nga ba o wala. Basta naghiwalay na lang due to jealousy. Kasi pag jealousy, ang dating sa akin, hindi mo pa sure naghihinala ka pa lang. Unlike yung sinabi mong cheating, ibig sabihin confirmed na yon. Pinaghihiwa-hiwalay ko kasi yung term para mas madaling maintindihan. So pag jealousy, naghihinala pa lang. Yung cheating confirmed na talaga. So sa part na to, jealousy lang. Parang bago pa malaman yung katotohanan, kung meron nga ba or wala, naghiwalay na agad, gano'n. So again, case to case basis. Ito na ang huli. Magnetic connection. There is a very strong pull and intensity that draws you to this person. Excuse me. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.